bakit daw gumanon yung motor ng tropa ko. So, ang motor ng tropa ko sa video na yan is ZX-10R na Gen 4, kaso may issue. Sira ang traction control niya. So, in short, naka-TC off siya habang bumabanking. Tapos, ang nangyari is, nag-add siya ng too much throttle habang nakahiga pa ang motor niya. And, yun ang nangyari. Nag-slide ang rear tire, tapos biglang bumalik yung traction o yung kapit ng gulong. Kumbaga, parang high side ang nangyari sa kanya, pero buti na lang hindi siya nag-crash. At ito ang dahilan kung bakit importante mag-TC on ang mga motor natin. Except na lang sa off-road guys ha. Sa off-road pwede mag-TC off doon kasi ibang topic na yung off-road obviously. Kasi marami akong nakita sa TikTok at sa mga Facebook groups ng mga rider na nagsasabing kailangan daw mag-TC off sa motor o scooter para kuno mas mapabilis ang motor. Lagi ko to narinig, lalo na sa mga scooter users, hindi na lang mag-mention ng specific na CC na group. Meron nga isang 160 rider na nagsabing kailangan mag-TC off sa ulan para mas lumakas yung hatak ng scooter niya sa ahunan. Pero anyway, madalas dun ko talaga narinig yung myth na yun. And share ko lang guys, dating ADV 160 owner ako and sinubukan ko yung TC off na yan, wala naman talagang difference And gusto ko lang isingit guys na hindi pang off-road ng ADV 160. Literal, kung anong daan na kayang daanan ng mga Aerox, NMAX o kahit Mio, yun lang din ang kaya ng ADV. Hindi siya pang off-road trail talaga. Ang difference lang is meron siyang tiny advantage sa comfort, pero performance-wise and yung mismong abilidad ng scooter pagdating sa off-road is halos same pa rin sa mga Aerox and NMAX Trust me guys, inabuso ko sa off-road yung dati kong ADV 160 sa San Jose del Monte at Montalban Rizal, yung mga trail doon. And sinubukan kong iakyat sa Mount Balagbag Trail. Tried and tested. Mas sinulit ko talaga yung ADV 160 ko kesa sa ibang owner dyan na puro bihis lang at tanke concept lang pero takot isabak sa off-road. Baka kasi matumba yung ADV at masira yung Shopee accessories nila. At saka yung stealth wingless. At saka yung mga mga grill sa mga headlights. At yung stick na yun sa sa crash guard. Pero anyway, ano ba nangyari sa tropa ko sa video? Kailangan nyo muna maintindihan ang konsepto na to. 100 points of grip ng ating gulong. 100 points of grip means gaano karami ang kapit ng ating gulong. Kasi guys, may limitasyon ng gulong natin in terms of grip o kapit, diba? So, kailan ba tayo magkaroon ng 100 points of grip? Kapag nakatayo ang motor natin. So, since meron tayong 100 points of grip o kapit ng gulong, meron din tayong 100 points of braking and accelerating. Ibig sabihin, pwede tayo mag full throttle or full braking sa lagay na yan kasi nga, nakatayo ang motor. Pero what if mag-banking tayo? So, nangyayari is, habang bumabanking tayo, bababa ang points of grip ng gulong natin. So, if kunwari, 50 points ang banking o lean angle o yung lalim ng higa ng motor natin, 50 points na lang ang points of grip ng gulong natin. So, dapat ang inputs natin, kagaya ng braking at accelerating, ay nasa 50 points din. Bakit? Kapag mga inputs natin ay lalagpas sa points of grip ng gulong natin, dun mangyayari ang semplang. Kasi we are going beyond the limits ng ating tires. Mawawalan tayo ng traction o mag-lost traction sa gulong. So, balik tayo sa video ko. Tignan nyo yung skid mark o parang guhit dyan sa sahig na nanggaling sa rear tire ng tropa ko. Para siyang nagdo-drawing o nagsiscribble sa daan. So nagkaroon ng skid mark na yan kasi na-lost traction ng kanyang gulong, nagsispin o nagsislide yung gulong niya, hindi na kumakapit sa mismong sahig ang kanyang gulong. Bakit? Kasi probably nagbigay siya ng too much throttle habang nakahiga ang kanyang motor, lumagpas na sa halimbawa 50 points of grip, siguro nag 70 points of throttle na siya o nag 100 points of throttle siguro agad sa isang split second. It happens so quick guys, yung mga ganyan, split second lang. So too much throttle, lost traction, tapos ito ang nakakatakot. Usually kasi pag nangyari yung ganyang lost traction sa likod, usually low side lang yan. Tuloy-tuloy lang yung pagbagsak o pag-slide ng motor. Pero ang nakakatakot kasi dyan is pwedeng instant na bumalik yung traction sa gulong niya. Nako, ang tawag dyan is high side. Low side kasi is lost traction, hindi na bumalik yung traction, tapos tuloy-tuloy na yung slide or crash. Kaso sa high side is nag-lost traction, kaso instant, biglang bumalik yung traction for split second. And yun, very violent ang magiging resulta dyan. Sa totoo lang sortihan na lang talaga when it comes to that. Kasi very unpredictable talaga. Hindi mo masasabi kung masasave mo ba yung motor o kung talagang lilipad ka na papunta sa Mars. Kaya buti na lang yung tropa ko, swinerte talaga siya at hindi siya nag-high side crash. Nako. Ngayon, saan ba papasok si TC? Ang ginagawa ng TC is
i-detect niya kung nagsislide yung rear tire habang nag-accelerate tayo. Kapag na-detect niya na nagsislide yung rear, ikakat niya yung power na pumupunta sa rear tire para ma-eliminate yung slide na yun, para matigil yung slide, di ba? Yun lang yun guys, napakasimpleng konsepto lang ang TC. Safety feature lang talaga ang TC. Hindi siya parang negative thing na tagapigil ng power sa makina natin at ma-affected yung speed natin, no? So hindi yun. That's why importante ang TC on sa ating mga motor at kailangan natin maintindihan yung konseptong 100 points of grip. Hindi totoo yung sinasabi ng iba na kailangan mag-TC off para daw lumakas yung hatak or yung speed ng motor. Ang tawag sa mga yun mamaru. Hindi mamaw, kundi nagmamarunong lamang. Kasi lahat ng mga racer mismo, lahat sila, kagaya nila TJ Alberto o Mark Marquez, lahat sila ay gumagamit ng TC. Iba nga lang yung settings ng TC nila, may mga slide control pa nga yung mga yan, and kung ano-anong pa mga mysterious magic sa mga tech na mga motor na yun. But the point is, very important ang technology ng TC para sa safety natin lahat, whether racer or not. So, hindi based sa science yung sinasabi ng iba na kailangan daw mag-TC off, okay? Ito guys, based sa science to, kaya please, mag-ingat kayo at hayaan yung naka-on ng inyong TC, and always remember yung 100 points of grip. Kapag tayo ay nasa 50 points of lean angle, edi 50 points na lang din ang grip natin. So, dapat 50 points of acceleration or braking ang gagawin natin. So, if you guys have any questions, just feel free to ask me. And I'm willing to share everything I learned from the science of riding. Follow nyo lang ako for more content, and yun, just comment lang your thoughts and ride safe.